Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, sinong kilala si Doc Willie Ong sa inyo? Alam mo ba, maraming maraming channel sa YouTube ang napanood ko na. Pero isang channel lang ang kinatatakutan ko talaga sa YouTube. Ni ayaw ko mapanood kahit simula pa lang ng video. Yung video ni Doc Willie Ong. Alam mo yon, pag napapanood mo yung video ni Doc William, parang laging may sakit ka. Halimbawa, pag may naramdaman ka, syempre, ayaw mo magpa-check up, mag-YouTube ka. Yung ganitong symptoms, halimbawa, masakit ang ganito ko, sinisikmura ako. Tapos makikita mo si Doc William mag-ano yan eh. Mga simptomas ng ano daw, ng malapit ng operahan sa abdo. Yung symptoms na mababasa mo, ayun nararamdaman mo din talaga. Kaya takot ako niya, pati yung simptomas na kailangan mo ng kontrolin ang pagkain dahil malamang ikaw ay may diabetes na. Yung mga ganon. Kaya, nung binilhan ko ng tablet yung nanay ko, di sabi niya sa akin ganun. Lahat nga na importanteng channel, isubscribe mo sa akin yung mga news, tapos yung mga showbiz balita daw. Yun ang mga gusto na nanay ko eh. Di sinubscribe ko kay Christopher Min, kay sa TV Patrol, ay doon sa GMA News, yung mga balita. Tapos siyempre inisip ko, pagdating sa health, isubscribe ko din si Doc Willie Ong kasi ang daming nanonood ng vlog ni Doc Willie Ong pagdating sa mga tips eh. Mga after 3 days, tumawag sa nanay ko, galit na galit sa akin. Ano mo nga yan, yung Doc Willie Ong na yan. Kahit siya nininnervous din. Pagka pinapanood mo, ano ba yan? Pero, sa totoo lang, yung channel ni Doc Willie Ong, silang dalo ni Doc Lisa, maraming OFW na natulungan nito. Yung ma-educate kung ano yung mga remedy, yung mga alimbawa, ang naano ko diyan kay Doc Willie Ong, yun nga yung sinisikmura ako. Diyan sa kanya ko na natutunan na wag ka palang masasanay sa antacid. Ang fix na inano ni Doc Willie Ong, yung parang home remedy, saging tsaka tubig. Naging effective sa akin yun. Kasi dati nun, mag-aantacid na ako. Eh, di ba pag stress ka minsan, alam mo yung parang, pati dito parang nararamdaman mo sa lalamunan yung acid. Ang naano ko sa kanya yung saging nga. Nakatulong talaga sa akin yun. Try nyo din if ever na ina-acid kayo. Ang tawag doon, acid reflux. Saging tsaka tubig. Yung tubig para ma-wash daw yung gastric juice na umakyat, tapos yung saging ganun. Now, kaya ko na sabi sa inyo, nakakalungkot naman. Bakit si Doc Lisa meron din? Kasi si Doc Willie Ong na-diagnose siya, 'di ba? Nung una hindi mahanap yung problem ni Doc Willie Ong noon eh. Tapos pumunta yata siya sa Singapore para i-scan yung katawan niya or hanapin. Nakita yung cancer sa niya, ito yung spinal cord niya eh. Spinal cord ba yon or yung backbone niya? Nandun parang nagtago do sa likod between ng puso at spinal cord. Kaya daw sumasakit daw yung likod niya every time na alam mo yun sa gabi or Tapos hindi daw makita dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa pa nakita. Pero stable na daw si Doc Willie Ong eh. Umabot siya stage 4, 'di ba? Pero maganda daw yung balita kay Doc Willie Ong eh. Now, ang nakakalungkot, ito naman si Doc Lisa, meron din pala breast cancer. Dr. Lisa Ong revealed that she was diagnosed with breast cancer 6 weeks ago and is now undergoing treatment. In a heartfelt message shared on social media, Dr. Ong said she will undergo 12 weeks of chemotherapy
4 sessions of immunotherapy and will eventually have surgery to remove her right breasts. Despite the diagnosis, she expressed determination to fight the disease and assured followers that she and Dr. Willie Ong will be continue creating health tips and educational content. Kaya ko ito at lalabanan ko ito, she wrote. While also thanking supporters for their continued prayers and love, she ended her message by saying, mahal na mahal namin kayo, aming mga followers. God bless you. Naalala ko, di ba, nag-heart center yung anak ko. Naririnig ko na yung Doc Willie Ong na yan dati eh. Kasi cardiologist yun eh. Na mga nakakausap ko, dun kayo kay Doc Ong, yun, hindi nagpapabayad. Hindi daw nagpapabayad. Hindi ko pa siya kilala as YouTuber noon. Totoo pala talaga na mabuting tao itong mga to. Hindi ko naintindihan, no. Minsan tinatanong ko din sa Diyos. Ako, wait lang ha. Ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako mabuting tao. Alam nyo naman yun, di ba? Palamura ako, Pero, kung ikukumpara mo naman, magrereklamo na naman ang nanay ko nito eh. I-off ko nga yung mga cellphone ko dito. Makatawagan ako eh. Ay, hindi. Siyempre, recorded na to eh. Pero dihamak naman na kung ikukumpara mo ako sa mga kapatid ko, dihamak naman santo ako. Yung kuya ko, total din nyo naman kilala ko sino kuya ko eh. Yung kuya ko, nag-drugs yun. Yung ate ko, kung kani-kaninong pumatol na lalaki. Tapos may anak siya na sa iba't ibang lalaki. Meron nga siyang anak sukob eh, 1 taon eh. January pinanganak yung isa, December yung isa. Sukob eh. Magkaklase eh. Yung 1 taon pinanganak eh. Hindi ko sinasabi na na perpekto akong tao. Pero kung ikukumpara mo ako sa pamilya namin, wala akong inakyat na kahihiyan sa pamilya namin. Ako yung laging masunurin. Kahit mapanood dito na nanay ko, sige, hinahamon ko yung nanay ko na mag-comment dyan sa baba kung bigla nag-comment nga, na mag-comment dyan sa baba kung mali sinasabi ko. Wala akong inakyat na kahihiyan sa pamilya namin. Lahat ng gusto ng tatay ko, pati nanay ko, sinunod ko talaga. Mabuti akong anak. Yan lang ang may pagmamalaki ko. Hindi, syempre, alam na, tao tayo, meron tayong nakakaaway, meron tayong na Pero pagdating sa magulang, kung ano yung gusto nila, neto na lang ako, babawi ako ng konti, neto lang akong natutong sumagot-sagot na nung bandang huli na, kasi parang, ako yung pinagkaitan ng lahat, yung, basta, kaya pag mag-usap kami ng nanay ko at papunta na sa property ang usapan, medyo nag-aaway na kami. Oo, na minsan namura ko na nanay ko, nabastos ko na nanay ko. Kaya, forever naman ako magsusorry dyan. Tsaka, alam niya naman yun na dala yun ng sobrang pagkatampo ko. Pero during lumalaki kami, wala akong inakyat na kahihiyan sa pamilya. Ba't ko sinasabi itong mga ganitong bagay? Anong connection nito dito sa pinag-uusapan natin? Parang feeling ko kasi, during the time na pinarusahan ako ng Diyos na magkaroon ng problema sa anak ko, yun ang lagi kong tinatanong eh. Sabi kong ganun, God naman eh. Alam mo naman na napakabuti kong anak sa magulang ko. Bakit ako yung binigyan mo ng pagsubok na ganito sa anak ko? Talagang buwisit na buwisit ako sa Diyos noon. Nung time na yon, yung nangyari sa anak ko yun, samantalang yung kuya ko adik. Ate ko kung saan-saan pumapatol, pero alulusog nung anak nila, nung mga anak nila. Bukod tanging ako yung
pinagsakloban ng langit at lupa na lahat ng mga pinaghirapan ko, lahat ng ano, naubos sa anak ko na eventually kinuha din niya. 'Di ba? Minsan ano yan ang inisip ko, parang napaka-unfair kasi napaka-unfair naman ng Diyos, no? Hindi, alam ko God, ano na tayo magkabati na tayo Bati na kami niya ni ano kinikwento ko lang po sa mga nanonood kung ano yung journey ko bago tayo naging okay, 'di ba? Yun lang ang tampo ko sa Diyos noon. For example, ito no. Itong mag-asawang ito, si Doc Willie Ong tsaka si Doc Liza. Mabubuting tao ito 'Di ba kwento ko kanina, naririnig ko na sa heart center yung asawa niya na talaga hindi nagpapabayad ng professional fee yun. Kaya gustong-gusto ng mga tao. Kung kauna-unahang poverty porn na napanood ko sa YouTube, si Doc Willie Ong yata yon yung namimigay siya ng motor na panghanap buhay. I don't know if it's poverty porn yung yung doon. Ang pinagtataka ko lang, bakit trip ng Diyos yung kung sino yung dapat mong pagpalain yun ang idadala mo sa ganyan? Bakit yung mga yung mga magnanakaw sa flood control, yung mga walang hiya talaga, bakit hindi yun yung parusahan? May nakausap akong I think yata yun, pastor yata. Dahil di ba ganyan din ang tanong ko sa problema ko nung dati. Alam mo yung pinaka-vague na sagot na hindi, may purpose ang Diyos, di ba? May purpose yung Diyos kung bakit ganyan yung ginawa. Alam mo yun, yung parang, ano ba yan, confirmation bias lang ba yan na kailangan isipin ko na na para pampagaan ng loob ko na ganyan ang ginawa sa akin. Hanggang ngayon God knows hindi ko pa rin talaga alam ang meaning, pero nagkaroon ako ng peace of mind nung nagbalik loob talaga ako, yung instead na yung parang ang dating ako ang magpapatawad sa Diyos. Parang tinanggap ko na Diyos dapat ang magpatawad sa akin. 'Di ba? Dahil sa mga after nun, nakikita ko naman gumaan naman ang takbo ng buhay ko. Gumanda naman, no? Doble yung income ko versus nung bago mangyari yung insidente sa akin. Tapos parang hindi na ako alanganin dati kung anong ibig niyo sabihin bahala na kayo mag-isip doon. Basta hindi na ako nalalagay sa alanganin noon. Nakikita ko naman, na-appreciate ko naman yung pagpapala. Kaya lang hanggang ngayon tinutuklas ko pa rin kung ano talaga yung purpose nung ginawa sa akin Hanggang ngayon tanong ko pa rin yun. Pero bati na kami ni Lord ngayon. Hindi katulad nung dati na every time may kamalasan na lang na mangyari sa akin. Ikaw, sorry God pero gusto ko lang ipaano sa kanila. Baka mamaya yariin mo ko Hindi, kasi every time na may problema ko, talaga minumura ko talaga. Ina talaga na ito kung ano talagang gustong tripin kasi wala na akong pag-asa noon that time. Parang hindi ko na alam kung anong purpose ng buhay ko. Yung ganon. Ngayon, may nangyayari na namang ganon katulad kila Doc Lisa tsaka Doc Willie Ong. Ano na naman kaya ang purpose ni God nito? No? Pero ang isa sa nakapag papanatag sa akin noon,
Go with the flow ka na lang. Ibigay mo yung buhay mo kay God. Bahala na siya. Eventually, malalaman mo din yung purpose nun eh. 'Di ba? Kung ano man yun, na hindi ko pa naiintindihan hanggang ngayon. Pero, nung ginive up ko na yung sarili ko, no, sa kakaaway, gumanda naman ang buhay ko. Nakakatulog na rin ako na mahimbing, 'di ba? Na dati noon panay ang panic attack ko noon dati. Pero kung gusto sa akin ipaintindi ng Diyos kung ano ba 'yung nangyari sa akin, gusto ko sana malaman. Pero kung hindi pa napapanahon ngayon, ayokong pangunahan ng Diyos. Yun ang pinaka-importante, wag niyong pangunahan. Kasi siguro, kaya nag-fail sa pagsubok yung iba, pinapangunahan nila eh. I-try nyo na, calm down. Halimbawa, may trahedyang dumating sa buhay nyo, wag naman. For example, nasunog yung bahay nyo, no? Ang unang gawin nyo, calm down. Wag magpanic. Kahit mahirap, no? Tapos mag-pray ka, garantisado may darating na tulong na hindi mo inaasahan. May miracle na mangyayari. Proven ko na yon. Pero syempre, hindi naman yung miracle na no? Kasi sometimes pag sinabi mo na miracle, ang inisip ng tao yung magic. Na tuwing may 1 million na sa harap mo. 'Di ba? Hindi ganon. Syempre, papasok pa rin sa logic ng science 'yon or ng logical pa rin yung darating. For example, no, ikaw nawalan ka ng trabaho ngayon. Hindi mo alam kung saan ka patungo. May mga ganun eh. Lalo na yung pandemic, 'di ba? Ganito kasi nangyari sa akin nung pandemic. Nung time na nagkaroon pa, 'di ba, nawalan ng trabaho lahat, no? So na-lay off yung iba. Ako nawalan din ako ng trabaho noon. So babangon pa yung Pilipinas nung dati. Hindi ko alam din kung saan ako pupunta. Pero nung time kasi na yon, medyo bati na kami ni Lord noon eh. Hindi na ako nag-isip. Inisip ko na, bahala na po kayo. Basta may tiwala ako sa inyo. Kinabukasan, yung ginagawa ko kasi nagpo-post ako ng kung ano lang mai-post ko sa social media. Graphic artist ako nung dati eh. Gumagawa lang ako ng mga meme nun. Nagpo-post ako sa social media. Nakita nung dati kong boss. Nung nakita ng dati kong boss, tinawagan ako. Oy, nakita ko itong pinost mo eh. May ka ba ngayon? May trabaho ka na ba? Yung tanong eh. Wala pa, sir. May papagawa lang ako sa'yo. Saglit, supposed to be saglit lang yun, Di pumunta naman ako doon sa pinapagawa. Hanggang sa nagdugsong-dugsong na yun. Nagkaroon na akong kliyente, meron ibang nakakilala sa akin doon na ganyan, bla 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 bla. Dugsong-dugsong na. Kita mo na, ganun yun yung miracle dapat na inaasahan natin. Yung halimbawa wala kang trabaho, tapos nag-pray ka, tapos paglabas mo ng simbahan, biglang mababangga ka ng isang Land Cruiser. Nung nabangga ka ng Land Cruiser, may-ari pala ng malaking kumpanya, yung mga mala teleserye ang kaganapan. Ganun mag-expect ng miracle, hindi yung magic. Yung akala kasi ng iba, ay milagro, may 1 million na bumagsak galing sa langit, 'di ba? Hindi ganun. Kailangan din may tiyaga ka rin. Kaya ito Doc Willie Ong at Ma'am Lisa o Doc Lisa. May darating din para sa kanila. Kasi syempre, hindi sila pwedeng tirahin na maghirap sila kasi mapera ito, 'di ba? Itong mga to. Hindi naman sila pwedeng maghirap na walang pera. Kaya diyan sila dinaan ni God.
Kung ano man yung pagsubok na yan na meron sila, don't lose hope. Help is coming. Lagi yung itatak sa isip nyo, help is coming. Kahit walang-wala na, help is coming. Puro ganon. Huwag panghihinaan ng loob. Kasi pag pinanghinaan ka ng loob, doon na papasok yung evil, uutusan ka na niyan gumawa ng kung ano-ano. 'Di ba? Nang hindi maganda. Nakalagay dito, in her post, she revealed that she will undergo 12 weeks of chemotherapy and 4 sessions of immunotherapy, followed by surgery to remove her right breast. Kaya ko ito, lalabanan ko ito, she wrote, expressing her determination. Kung ano lang pala yung caption, yun din pa yung nakalagay dito. Diba? So, Doc Lisa, ano tayo, laban, no? Kapag may problema ka ngayon, ang pinakamalaking pagkakamaling gagawin nyo ay ang mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Magdasal lang kayo. Help is coming. Maniwala kayo, totoo yun. At kung ito kung may opportunity dumating, grab agad. Huwag tatamad-tamad. Pag may, halimbawa, may opening na, may inabot na sa'yo, kung ano man yun, whether trabaho man yan, or pagkakataon, grab nyo na agad yun. Huwag nang, ay, bukas na lang. Ay, kasi wala pa akong damit wala pa akong... On the spot, kung may in-offer agad sa'yo, grab mo na agad. Wala nang yung Diyos na yon na nag-aabot sa'yo. Siyempre, gawin mo rin naman yung part mo. Hindi pwedeng nga ka lang at ipapasok lang sa bibig mo yung diba? Anyway, medyo napahaba tayo. Yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.